Hello mga ka-Korean Tips, good day! So, answer ko lang po yung mga comments sa videos ko kung paano nga ba ako nag-apply dito sa New Zealand and directly po ba na yung work ko is related sa industrial automation. So, yung short answer niyan is no. But I'll briefly explain to you kung paano po ako nag-apply sa New Zealand at paano po ako nakapunta dito. So basically po, just to give an overview, registered electrical engineer po ako sa atin and I passed the board exam 11 years ago. So 10 years na po ako nag-abroad. So basically po, nung mga 21 years old, running 22 years old, with just 6 months of experience in the Philippines, parang nakita ko po yung hirap ng buhay, yung ang hirap umusad. Kaya po kahit wala pa akong experience, nag-try na po ako agad na mag-abroad. So, for some reason naman po na natanggap po ako. Yung first ko na abroad is papunta sa Qatar. So, yung tanong nyo po, paano ako nakapag-abroad kahit wala pa akong experience? Like, 6 months of experience in the Philippines. Paano ko yun ginawa? Short answer is, meron pong mga company, especially sa Middle East. So, as I've said, sa Qatar ako nag-work. Meron pong mga company na nag-hire sila ng fresh graduate. So, ano ba ang ginawa ko? Ano bang ginawa ko? Bakit nakapag-apply ako? So, yung una kong ginawa, first kong ginawa is naggawa ko ng profile sa workabroad.ph. So, basically po, yung workabroad.ph, doon nyo po makikita lahat ng opening with regard sa electrical engineering na trabaho or kahit anong trabaho. So, if you want to go abroad, I think that's the first thing that you need to do. Kailangan yung gumawa ng profile doon para ma-aware kayo kung saan yung mga hiring, alam nyo kung saan ang mga agency, at alam nyo kung saan kayo pupunta para mag-apply. Yung una nyong gawin is i-match nyo yung profile nyo na wala kayong masyadong experience. So, yun po yung ginawa ko. May work abroad ako, nag-apply ko sa agency, and luckily, na-hire ako sa Qatar. So, when I came to Qatar, wala pa po akong masyadong experience. So, lahat na experience ko yung bullying from Filipino kasi ako yung pinakabata, and then yung culture shock kasi bagong country, bagong culture. So yun po, tiniis ko po yun lahat. So at the age of 25, 26, after 5 years ko po sa Qatar, nakapag-transition na po ako sa New Zealand. So basically, yung nangyari po is hindi po talaga ako nag-apply dito sa New Zealand. Yung friend ng friend ko is nag-student siya dito sa New Zealand. And it so happened na naka-work siya and yung company niya is naghahanap ng maintenance engineer. So by the word of mouth po, hindi naman po ako magaling sa work or anything. Magaling lang po ako makisama at hindi po ako maarte. So hands-on po talaga ako kahit engineering yung position ko sa Qatar. Yung work ko pala doon is BMS engineer and eventually nag-transition ako na maging maintenance engineer ng isang mall. So yun po, na-refer ako dito sa New Zealand and then na-interview ako online. Napakadali lang po lahat ng process. Like after 2 months, 3 months, nagkaroon ako agad ng working visa. So, yun po, nung nag-work na ako dito, bali po, naka-working visa po ako as a facilities and maintenance engineer. Then, after kong mag-work ng 2 years, nakakuha ko ng permanent residency. So, yun po yung nagiging big step ng pag nandito ka na sa New Zealand is pag permanent residency ka na, you have a lot of options na kung ano mang gusto mo. Kasi eventually, gusto ko talagang mag-industrial automation. But sobrang hirap pong mag-apply pag wala kang experience, wala kang qualification. So yung ginawa ko po is nag-apply po ako ng as a student at nag-aral po ako ulit ng Industrial Measurement and Control. So after po akong nag-aral noon, nag-apply na po ako dito sa current job ko. So yun po, nakapag-transition na ako ng industrial automation and so ayun po, hopefully na-answer ko po yung questions nyo regarding sa pagpunta ko dito sa New Zealand. And moral of my story na gusto kong i-share sa inyo guys is kung nasa trabaho man kayo ngayon, if nasa Middle East kayo or nasa Pilipinas, just do your best po. Kung ano man pong ginagawa nyo, treat everyone with respect equally po. And have the integrity po. Integrity means doing the right thing kahit wala pong nakatingin sa inyo. Kasi po, yung field ng electrical engineering sa atin is very risky job. So, pag may ginawa po kayong mali and hindi nyo po may tendency po na may taong mamatay or ma-aksidente doon. So, yun po, have that attitude po na integrity. Yan, importante po yan. And it will play out in the next 5 to 10 years yung mga naging ka-work nyo. Pwede kayong maging ma-refer to have that job, your dream job. Kasi po, yan po, importante po yung connections. So, don't burn bridges po sa mga ka-work nyo or sa mga boss nyo, saan man po kayo ngayon.
So yun po, hopefully na may na-learn kayo today and good luck po sa lahat. And sana makapag-transition kayo na makapag-abroad sa other country. And God bless po sa atin lahat. Tuloy-tuloy lang sa pangarap. Korean Tips. Bye!